So yun na nga guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli sa inyo lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio. And grabe guys, ito at mukhang handang-handa na yung schedule po ng paghaharap ng dating EDSI. Ayan, si Kalingap Edu at si Viancy po. At bukas na kaagad guys at alauna daw ng hapon, sabi ni Kuya Val. At maghaharap na yung dalawa sa barangay dahil siguro ang pag-uusapan yung tungkol sa sinabi ni Biancy na man si si Kalingap Edu guys. So abangan po natin yan. So ang sabi naman ni Kuya Val ay hindi daw pwedeng i-vlog kasi nga ano yun sa barangay kasi yun guys. Pero syempre malalaman naman natin ang kung ano man ang magiging resulta. So, samahan po ninyo ako guys dito at bibigyan natin ng reaction itong mismong sinabi ni Kuya Val po para sa ating resibo. So yan guys, bago tayo magtuloy-tuloy, syempre huwag natin kalimutan supportahan palagi ang buong Team Kalingap sa pangunguna yan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and Kalingap Proud. And mega love shoutout po sa inyong lahat na nananatiling solid na Kalingap supporters. And of course, sa akin naman pong mga subscribers. May kalab shoutout po sa inyo lahat. And sa mga bagong pasok na subscribers, welcome po kayo dito sa aking munting channel. So yan, let's go. Samahan po ninyo ako, let's go. Harapan sa barangay, Biyernes, alauna po ng hapon, barangay ni Bianse. So yun guys, Friday ng alauna ng hapon, maghaharap yung dalawa. And today is Thursday, so isang tulog na lang at maghaharap na po yung dalawa. And sana nga ay dumating pareho, para magtuloy-tuloy at matapos na po ang ang mga ka-isyuhan na nangyayari at magkalinawan na kung ano-ano. So, tuloy natin. Ido, Idsi, Ido, Bianse, Idsi, maghaharap. Yan na. Exciting to. Maghaharap. Naroon yung nanay, manonood, hindi pwede manood. Sa labas sila ng barangay. Kung darating yung mga supporters, Dr. Lab, Mang Iking, o sino man dyan, sa Pulang Uod, sa labas lang sila. Kami ay ako, Ido, Bianse, Kapitan, Sekretary lang po ang nanodoon. Tama yun guys, hindi kasi pwedeng maraming tao sa loob po, sa session kasi yung mga iiwasan diyan yung mga makikialam, makikisabad at lalong magugulo ang pinag-uusapan, no. So dapat talaga konti lang. Yung mga involved lang ang dapat nandun. Hindi pwedeng pumasok ang hindi kasali. Bawal. Bawal i-vlog. And bakit nga ba kasali si Kuya Val? Kasi ang pag-uusapan is yung tungkol kay Edo at si Biancy. Kasali siya dyan guys kasi nga ang ipinatulfo ay siya po. Si Kuya Val po yung ipinatulfo nila. Whereas mas marami pong reklamo na idilabas po nila tungkol kay Kalingap Edu at kay Kalingap Rab. Buti nga hindi sumama si Kalingap Rab po dyan, no? So tuloy. Sa labas, pwede mag-vlog-vlog. Mag-vlog-vlog kayo, pwede. Pero sa oras po ng session, pag-meeting, walang records, walang vlog. Good. Bawal yun. Ngayon, para handa si Bianse, Uy, sa mga tanong ko, para huwag naman si mabigla. grabe guys, no? Talagang magbibigay si Kuya Bal ng oras para makapaghanda itong si Dalaga po sa magiging katanungan niya sa barangay. Kumbaga na 'yon. Advantage na ng part ni Dalaga kapag ganyan para mapaghandaan na niya yung maaaring itanong sa kanya. Pero tingnan natin kung gaano kahirap or kadali yung gustong itanong ni Kuya Bal. So, pakinggan po natin. Ang tanong ko lang naman doon, bakit umabot ng 2 years ang IDSI? Nako po. Bago niya nalaman si Ido, manyak. Medyo mahirap nga yun guys, no? Actually ako, dati hindi rin ako masyadong kumbinsido
Kaya lang, habang lumalaon or tumatagal yung panahon, guys, kumbinsido na po ako na medyo maraming butas yung nilabas po nila na expose. Una-una nung sinabi ni ang una-una po kasi naglabas dito si tinatawag nilang pulang uod si Red Zane, no? At ang sabi nga diyan hindi lang minsan ginawa ni Kalingap Edo kundi either two or more, di ba? Ang unang sinabi ay minor de edad pa si Viancy nung unang pagtangkaan siya ni Kalingap Edo. Grabe yun, guys. So, kailan ba siya naging 18? So, last year? Tama ba? Or, tama ba ako? So, okay. Sige, guys. So, ibig sabihin, matagal na yung pagiging minor niya. And, yun na nga, actually, meron nang nag-discuss dito Magaling din yung nag-discuss. Although, nasa isip ko na rin to, kaya lang ayokong ilabas dati kasi magulo talaga ito, guys. Kumbaga, maraming tatamaan Yung question ni Kuya Vile, na bakit umabot pa ng 2 years bago sinabing manyak si Kalinga Pedro po, kasi, yun na nga, ang unang pagtatangka ay minor de edad pa siya. So, 17. Ibig sabihin, at that time ay, yun nga, sinabi ni Ingrata, no? Na at that time ay kasalukuyang tawag dito ay talaga nagkaano sila na dumadagsa po yung mga blessings, no? Dumadagsa yung mga blessings at it's either hindi pa napapabahayan or pinapagawa yung bahay kasi walang definite na date na binigay si Red Zane. Basta sabi lang niya, nung minor pa, si Viancy. So, at that time, siyempre, kasagsagan po ng mga pagpasok ng mga iba-ibang sponsors. So, grabe po yung mga blessings na natanggap. So, napaghinalaan po. Nasabi na kaya hindi ibinulgar nung time na yon kasi nga, ang daming blessings na dumadating, no? So, yun. And, nagkaroon lang ng bulgaran nung pagkatapos na nung repair mismo sa bahay po nila, no? And ewan ko kung ilang araw pagkatapos na ma-repair po yung bahay ni na Biancy at yan na lumabas na si Red Zane. So, kumbaga so hindi na natin alam kung yung sinasabing pagiging manyak ay may katotohanan nga ba? Wala. At saka isa pang reason, guys, is ito naman si Viancy, guys, no? Ay, nako. Ayoko na sanang pag-usapan. Pero sige, tuloy-tuloy ko na lang to, guys, no? Nasabi lang niya ito nung time na nalaman niya na may kausap pala na ibang babae. Itong si Kalingap Edu. So, kumbaga, masakit din sa kanya yun. Sa totoo lang, no? Kasi umamin naman siya na minahal niya talaga si Kalingap Edu, first love, no? Masakit yun. Kumbaga, alam niyo po, nakalagay doon sa, doon sa thumbnail, sa baba, nakalagay, friend zone. Alam niyo pa, ibig sabihin nun, ang friend zone. So, sa mga hindi lang po nakakalam, di-discuss ko lang po. Ibig sabihin ng friend zone. So, yan po, okay, magkaibigan, nagtuturingan na magkaibigan, pero yung isa ay umaasa na magkaroon sila ng relasyon na mas malalim. Samantalang yung isa ay nananatili lang na hanggang pagkakaibigan lang yung kanyang tingin or maibibigay. So, yun po ibig sabihin ng friend zone. So, yun guys. So, ituloy natin. So, yun, nalaman po ni Viancy na may mga babae na nakakausap itong Actually, matagal na akong may hawak na mga screenshot. Ayoko lang talaga ng na naglalabas ng mga ganitong issues. So, yun guys, no? Nalaman niya na merong ibang babaeng kausap si Edo. And syempre, umaasa siya na magiging sila. Ayan, dinaretsa ko na guys. Aminin man o hindi, umasa siya na magiging sila ni Kalingap Edo kasi sabi nga niya, nagpapakita ng motibo si Kalingap Edo at siya naman ay naging totoo kay Kalingap Edo. So, ibig sabihin, minahal niya. So, umasa siya na magiging
sila po ano. And nung dumating yung time na sinabi ni Kalingap Edu na kaibigan lang ang tingin niya, dun na. Dun na nag-umpisa ang gulo. At yan na, talaga. Hanggang ngayon ay ano po ano, ganito pa rin kagulo at ang dami nang nadamay guys. Kumbaga lumaki na lumaki na lumaki na lumaki yung sunog. And ito na at dumating na sa point na magbabaranggayan na nga po ano dahil sa pagpapatulfo ay hindi pa tapos sabi nga ni Kuya Val ay wala pang closure gawa ng si Kuya Val nung nasa RTIA sila ay 2 beses siyang humingi ng paumanhin or tawad sa pamilya po ano. Nanawagan pa nga siya sa tatay ni Biancy na humingi ng patawad po ano. Pero yung pamilya ay walang ipinakita na kahit sign na nakikipag-ayos na po sila. Kaya sabi ni Kuya Val, hindi pa tapos ang laban, so tuloy lang. So ito na, tuloy po natin tong ating nire-reactionan. Sorry guys, napahaba yung aking kwento. Yun ang tanong ko doon eh. Ba't umabot ng 2 years ang EDSI, tapos saka mo nalaman na si Ido pala'y manyak? Napakahirap sagutin yan. Napakahirap sagutin yan guys kasi anything na isasagot niya dyan, magre-reflect po sa kanya. Babalik po kay Biancy kahit ano pa ang isagot niya dyan. So, yun, tuloy. Mahirap sagutin yon. Mahirap. Sagutin niyo raw po. Sagutin niyo raw po. May bumirang effect po yun guys. Kahit ano isagot ni Biancy dyan ay babalik at babalik sa kanya. Para siyang umarap sa salamin. Ba't mo nasabing manyak si Ido? Umabot ng 2 years. Mabigat na tanong yon. Wala pang closure po ha, wala pang closure. Kasi hindi man sila sa atin naghingi ng pasensya. Ginawa Yun. ko na 2 times. Ibig sabihin, si Kuya Val gusto na niyang isarado pero yung pamilya nananatiling nagmamatigas. So, ibig sabihin, wala pang closure. So, tuloy lang. Sa Rapid Tulfo pa. Sila wala man silang ginawang ganon. Pasensya na Kuya Val ha, kasi na Walang itutulpo hakbang. kita. Wala pa po, walang closure. Wala pang closure po. Kaya hindi ko pwedeng tumigil sa pagkukontent. Well, bakit nga ba hindi sila nakikipag-ayos po, no? Siguro, sabihin na natin, wala pang nagbibigay ng go signal siguro. Siguro lang, not sure, na advisor nila or mga nakapaligid. Sa tingin ko lang, sarili ko lang na pag-a-analyze yun, guys, ha? Hindi galing kay Kuya Val, wala kanina man. Ako lang. Yun. Sa kanila. Bakit? Wala pang closure eh. Wala pang pirmahan. Wala pa po. May huwag niyo akong sisihin na, ba't nagkukontent ka kay Bianca? Akala ko tapos na. Hindi pa. Wala pang closure. Actually, kung tutuusin, kagaya ng halos paulit-ulit kong sinasabi, kada i-content ko ito, ay parang nag-uumpisa pa lang ang labanan. Malayo pa mararating nito, guys. Hindi ito basta-basta. Ito sila nagingin pasensya sa atin eh. Ba't ako pinatulpo eh, di man ako may sala. Shades naman. Sinabihan niyang manyak. Yun. Ako yun. Pwede yun. Yun na. Shades naman na Mismo. kanya. Kaaway dito, hindi naman tayo. Correct. Kaya ako, panay pang content. Panay pang content ng inyong Kuya Bal. Ng inyong Papa Bal po. Kasi wala pa mang closure. Sa part 2 po ng Rapid Tulfo, humingi na ako ng 2 times na pasensya, sila wala din. Ibig sabihin po, ayaw pa nilang itapusin. So ako naman, siyempre, Yes. tuloy-tuloy lang po tayo. Ngayon, Biyernes, si Biancy po ang ating pong Uy, Biyernes talaga, guys. sa Bukas na. barangay Bukas para na. harap. Sa next naman, Uy, may next pa. Friday, yung ina naman. And then, next Friday uli, Uy, yung ama. grabe. Kumbaga,
Magiging ano pala to guys, kumbaga yung bukas, Friday, si Viancy ang kakaharapin po nila. And then next Friday, yung si Hansel naman. Kung ano man yung complaint, ay malalaman din natin. Pero most likely siguro tungkol dun sa ano, sa semento, no? And sa mga pagpo-post niya, ay pagko-comment, and sa mga halos daily post sa FB, mga patama, mga ganun po, no? I'm not sure that. Yun lang naman ang alam ko na magiging dahilan. And yun naman tungkol sa tatay po siguro ni Biancy. Siguro yung ano, connected din sa pagpapatulfo guys kung bakit ang tagal-tagal na nung ano na, ang tagal-tagal na nung ginawa ni Kuya Val na Maribar. Yun na, ang tagal-tagal na nun. Eh, wala namang complaint. Pero pagdating nila sa tulpo, biglang inilabas. Parang may kasamang panunumbat. Kumbaga, sinusumbatan nila si Kuya Val. Yun, nainitan daw ng arawan si Biancy. So yun, dapat noon pa, nag-complain na, di ba? On the spot, o kaya hindi na nila pinayagan na, ano, na gawin yung pelikula na yon on the spot, na mag-shooting. Pwede naman nila sabihin, pwede ba Kuya Val na bandang hapon, yung medyo mababa na yung araw, kumbaga hindi na masakit sa balat. O kaya naman maaga-maaga, no? And then sa pangalawa, yun, yung first session sa Rafi Tulfo po, ano, doon nagsalita yung tatay ni Viancy. And sa pangalawang session naman, nagbago yung complaint tungkol sa Marimar. May kasama ng, ano, yung mga pangako. And then, isa pa, madikya daw. So, sabi ko nga, sila pala yung nakakaalam na madikya doon, bakit nila pinayagan? Di ba? Eh si Kuya Bal, hindi naman taga doon. Kumbaga, paminsan-minsan lang naman pumupunta ron. Eh kung alam nilang mainit at madikya, bakit sila mga magulang ay hinayaan lang po nila na mag-shooting? Ngayon, isinisisi kay Kuya Bal. Yun ba guys? Kaya, kumbaga, hindi siguro ano, hindi nakapag-rehearse ng maayos yung pamilya ng Batalero bago humarap sa Rafi Tulfo. Kumbaga, hindi sila briefing ng husto. Kumbaga, yung mga bigla ang katanungan na yun. At, ayun. Yun na guys. So, ito. At abangan na lang po natin kung ano ang magiging resulta. Nako. Ito. Ano lang to guys through my wildest imagination. No? Ano kaya mangyayari bukas? Sa barangay. Sa aking wildest imagination, sabi ko nga po guys, papasok sa barangay na magkaaway, si Kalingap Edu, tsaka si Biancy, ano kaya kung paglabas nila okay na sila? Di ba? So yan, ano lang yun, sarili ko lang yan guys And so yun, hanggang dito na lang ulit and muli, ako ay nagpapasalamat sa inyo ng marami dahil nandiyan pa rin kayo, palagi nakasuporta, kahit wala na yung mga iniidolo ninyo na mga mga kagaya ng EDSI, ay nananatili po yung iba. Hindi man po lahat, maraming nawala. Pero marami ring dumating ng mga solid na kalingap na supporters dahil kino-comment po nila na supporter ni Kuya Val, mga solid kalingap. So welcome na welcome po kayong lahat. So yun guys, hanggang dito na lang. And magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. So, God bless po and bye-bye. Bye. Cause I don't give a fuck what you say.